Hi everyone! Welcome back here in my kusina at dahil time out muna tayo sa karne, magluluto tayo ngayon ng binagoongang gulay. So if you want to see my version of this dish, just keep on watching. Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Meron ako dito ang bunga ng malunggay. Bali, harvest ko to no guys, dun sa malunggay na itinanim ko dun sa drum, dun sa tabi ng kitchen ko. So, lilinisin lang natin yan. Medyo woody yung texture ng balat nito. Medyo matigas siya, no? Ang gagawin lang natin, puputol-putulin lang natin. Tapos, aalisin natin yung balat niya. Katulad nito. Alam nyo guys, napakasustansya nito ang bunga ng malunggay. Favorite namin to magkapatid. Kapag ganito yung ulam, ito yung tipo na imbis na magpe-pray kami or habang nagpe-pray kami, ng mga bata pa kami, may kamay na gumagapang na doon sa mangkok at pinipili na itong mga bunga ng malunggay. So, ganun namin kagusto itong bunga ng malunggay. Sana matry nyo to, no, sa mga hindi pa nakakakain. Kailangan din natin dito na bulaklak ng kalabasa. So, ang usually na nilalagay dito yung male flower. Kasi nga, wala siyang buko. Aalisin lang natin dito yung kanyang style or yung pinaka nasa gitna na yun, pati yung ovary. So, yung petals lang talaga yung kailangan natin. And after that, kailangan natin itong hugasan. Kapag nahimay na natin yan, pwede na tayong magluto. Ang gagamitin ko ditong bagoong is itong ginawa kong bagong isda. Mga 1 buwan na ito mahigit, Napakasarap nito guys. Sana i-check nyo rin yung video ko noon. Ilalagay ko sa description box. Kailangan din natin dito ng kamatis at ng luya. Mas maraming kamatis, mas maganda. Mag-slice na rin tayo dito ng sibuyas. Hindi naman kailangan na masyadong pino. At i-slice natin ng manipis yung ating luya. At gumamit din ako dito ng 5 piraso or 5 butil ng bawang. Dinikdik ko lang siya ng ganyan. Hindi ko na siya china-chop. At igigisa ko lang tong ating bawang, sibuyas, at yung ating luya. Now, yung pagigisa, that is optional. Pwede namang wag na kayong maglagay ng mantika, Pwede naman na pakuluan na lang natin sa tubig itong ating mga panggisang gulay. And then, maglagay lang tayo dito nung katas ng ating bagoong na isda. Ang ginagawa ng mother ko dito, yung pinaka-bagoong kasama yung flesh niya. Pinipisa niya yan maigi para makuha niyang maigi yung katas ng isda. So, maglagay lang tayo ng tubig. And then, yung ating ceiling green. Ilagay na rin natin dyan yung ating kamatis. Tapos, isunod na natin dito agad yung bunga ng malunggay. Medyo matagal kasi itong maluto. Kapag kumulo lang to ng konti, ilagay na natin dito yung ating sigarilyas. Tapos, tinatakpan ko lang to para pantay-pantay yung pagkaluto niya. Pag bumalik na siya sa malakas na pagkulo, ilalagay ko na dito yung ating hiniwang talong at yung ating hiniwang okra. Na huwag kayong magtaka guys, bakit hindi ko siya hinahalo, kasi nga may pictorial kami after nito. Parang Instagram, ganon, yun ang uso ngayon. Kaya medyo sinasalansan kong maigi yung ating mga gulay. Gumagamit din ako dito nung saluyot.
dahon ng saluyot is very rich in calcium. Mas mataas pa yung calcium level niyan kaysa sa gatas. At ilagay na natin dito yung bulaklak ng kalabasa. So, takpan ko lang siya ulit para ma-steam siya ng sabay-sabay at pantay-pantay. So, after ng pictorial, pwede na natin itong haluin. Yan, haluin lang natin siya ng haluin para makabawi tayo. At ganun lang guys, ang masarap dito, yung texture ng gulay niya medyo luto. Hindi siya half cooked. Mas masarap kasi dahil parang absorb niya yung sabaw na merong pag-uong. At ito na nga guys, pinartneran ko siya ng tortang maliliit na hipon or alamang. Niluto to ng kapatid ko. At meron din ako dito ang pritong isda. Ayan, so ipakikita ko sa inyo guys kung paano himayin yung bunga ng malunggay. Bibiyakin nyo lang siya ng ganyan, tapos pwede nyong i-scoop. Ayan, kaskasin nyo lang yung pinakalaman niya sa loob. Well, ito yung social na paraan ng pagkain niya, Kami kasi ginagawa namin. Hinangab-gab lang namin yan, Sinisip-sip namin yung laman, tapos kinakayas namin yung ngipin namin. At ayun na nga guys, kain na. Napakasarap nito, Simple lang gawin, pero napakasustansya. Sana matry nyo to or sana kahit papano na-inspire kayong gumawa ng sarili nyong version ng lutuing ito. And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.